Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, Oppo A6X. Sulit ba talaga siyang i-purchase ngayon 2025? Tara, pag-usapan natin. So yun mga ka-J-Vlog, bagong labas nga lang itong Oppo A3X, itong Oppo A6X, and shoutout sa mga nakanood ng ating unboxing. 5 reason dito sa smartphone na to, pero soon i-review rin natin itong device na to. So ginagamit muna natin siya ng mga few weeks para mabigay ko yung mga final thoughts ko sa ating final review. And this time, tatalakayin natin since payday sale po ngayon at mura na lang ang Oppo A6X. Tatalakayin natin kung sulit ba siyang i-purchase ngayong 2025 going 2026. Since ito ay bagong labas ngayong December 2025 at ito po yung successor sa very famous na Oppo A3X and Oppo A5X. So sinasabi ko pa rin yung Oppo A3X kasi yung Oppo A3X and Oppo A5X is wala pong ganong pinagkaiba when it comes sa specification. So ito ay successor ng dalawang smartphone na yon. At ang maganda dito, may mga pinag-iba naman or may mga difference din naman nangyari sa Oppo A6X, pero meron ding setback na nangyari or parang na-nerf yung konting specs na itong smartphone na to. Siyempre, natatalakayin natin dati sa ating video. Pero ano nga muna ba ang SRP neto? So, ang Oppo A6X mga idol ay merong SRP for the 4GB64. Sinunod niya yung yapak ng Oppo A3X 6.5. 4GB 128 is 8,000 pesos. So again, tunog pa lang ng RAM, sa presyo, hindi po perfect fit. Ang magandang balita, dito po sa ating view products. Ayan. Dito sa ating view products, mura nyo lang makukuha ang Oppo A6X. So yung 4GB 64 na ito, pwede nyo makuha sa online ng 5,000 pesos. Hindi pa tayo nagtatapos dyan. Pag clinic nyo yung ating link, may magge-generate pong special voucher para sa inyo up to 1,000 pesos off na pwede nyo makuha upon checkout. So, additional 1K yan. So, 4,000 pesos pwede nyo makuha ang Oppo A6X for the 4GB64. Sobrang sulit din mga idol. So, again, pag binili nyo sa mall, there's a possibility 6,500 to 8,000 pesos. Pero dito sa ating product link, 4 to 5,000 pesos lang, 'di ba? So ang laki ng matitipid nyo mga J-Vlog dito sa online, and no worries, official store po ni Oppo yung pagbibilan nyo, kaya wala pong mga any scam or any nakakatakot na mangyayari sa inyo pag umorder kayo dito sa online. Safe na safe po dyan, as long as syempre depende na rin sa pagbibili nyo. Kaya pinoprovide ko na yung link at dito sa ating video para safe na safe po ang inyong pagbili sa online, okay? So, unang pag-usapan natin sa Oppo A6X is yung pinagkaiba, chipset. So, sa chipset, finally, iniba na nila dito, the Qualcomm Snapdragon 685 na po ang processor neto compare sa 6S Gen 1. So, hindi ko lang alam kung ano ba ang nangyari doon sa generation ng Oppo A6, A3X, Oppo A5X, and Oppo A5i na yung 6S Gen 1 ay hindi po mabilis. Very, naglalag when it comes sa mga, minsan mga day-to-day tasks or mga casual things lang nagkakaroon ng problem. Hindi ka pa mahulog. Nagkakaroon ng problem. For example, ayan, pag nag-open tayo ng apps, mayroong mga experience ka ng delay of opening of apps. I don't know kung sa software din yan kasi several times ko na na-try yung GPU nun, which is the Adreno 610, and okay naman siya sa mga ibang smartphones. Balita, finally in-upgrade nila yung chipset nito, the Qualcomm Snapdragon 685. So abangan nyo na lang yung ating game test ito sa smartphone na to, kung saan itetest natin ito sa mga ibang mga games tulad na lang ng Genshin, Wuwa at marami pang iba. Pero since 64GB lang po ang ating kinuha, konti lang po yung malalagay natin mga games dito. Pero ang gagawin ko na lang, I will try to screen record na lang yung mga heavy games at i-upload ko sa other channel ko, which is yung Joe Malonzo, para dun yung ma-check yung mga game test nitong Oppo A6X natin. Pero dito, for pag magfo-focus kayo for gaming sa Oppo A6X, I suggest go for the 128GB of internal storage kasi ang 64GB is maliit po yan pag maglalaro kayo. Napakaliit na po yan going 2026. Kaya sa mga bibili po na itong device na so, I suggest go for the 120GB. Pero syempre iba is masisilaw sa presyo neto for the 64GB kasi sobrang mura nga naman talaga. Pero all goods naman yung 64GB kung casual user lang kayo. Kunyari bibigay nyo sa nanay nyo na hindi naman siya mga heavy user, ganon. Pwede po sa kanila to. Ang maganda kasi dito, expandable naman ng kanyang storage via micro SD card. So kunyari mga photos, videos sila, pwede nyo naman extend via micro SD card para yung 64GB ma-maximize nyo po sa mga applications sa pwede nilang gamitin. Okay?
So, I suggest go for the 128GB. Yung 128GB sa online, hindi ako nagkakamali, pwede siya makuha ng 5.5. Apply na yung voucher. So, siguro mga sagarang 5,000 piso, pwede nyo makuha ang Oppo A6X 128GB of internal storage. So, yun mga ka-J-Vlog, yun yung isang revamp dito sa Oppo A6X, which is yung kanyang processor. Mas better na siya, kumbaga, compare sa Oppo A3X and Oppo A5X. And again, available pa rin sa market ang Oppo A3X and Oppo A5X. Ang Oppo A5X and Oppo A6X, pag i-compare mo, usually mga 1,000 pesos lang kanilang price difference pag sa online shop. Kaya for me, better na kayo dito sa Oppo A6X mga idol. Mas may enjoy nyo yung bump ng processor neto. And syempre, ang pinakamalaga dito, the battery performance is upgraded din. For the battery is 6,500 mAh na removable battery. Napakalaki compare sa Oppo A5X and Oppo A3X na nasa 5,000 plus mAh battery capacity. So yan yung isang mapagmamalaki ng Oppo A6X na upgrade compare sa kanyang mga predecessors. And nakakatuwa, going 2026, naka-ready na po ang Oppo A6X when it comes sa ganyang scenario. Kasi usually, ang lalabas na ngayon ng mga smartphone sa entry or budget, usually 6,000 pataas na ang mga battery capacity niyan. So, ready na ang Oppo A6X when it comes sa ganyan kasi matik gagawin niya rin yung pattern na ginawa ng Oppo A3X na isang taon higit magiging available to sa market. Malakas ang kutob ko. Kaya again mga ka-J-Vlog, hanggang mura pa siya ngayon sa online, kunin nyo na or sulitin nyo nang kunin itong Oppo A6X. Pero this is the downside nitong smartphone na to, na tulad na sinabi ko kanina sa earlier part ng ating video, i-share ko, 15 watt fast charging rate. I don't know kung sa charger lang siya or support pa ba siya ng fast charging rate. So, iano na lang, itatry ko siya sa ating review. O-observe ko siya kung okay ba siya gamitin for more fast charging rate or talagang nakastick siya sa 15 watts. Pero nag-try ako mag-research talaga. Sad to say, parang 15 watts lang talagang available sa Oppo A6X. Usually, yun din yung nakita natin sa box niya. Na sa Oppo A3X and Oppo A5X, 45 watts fast charging brick na ang kasama out of the box. Ito po 15 watts. So, kung tinerno mo yan sa 6,500 mAh battery capacity, siguro mga 1 hour, 30 minutes to 2 hours, full charge na itong device na to. So, matagal mag-charge compare sa Oppo A3X and Oppo A5X. Pero the important thing is the battery performance is nag-boost, kumbaga. Pero ulitin ko, sinabi ko na rin to sa ibang video ko na medyo hindi rin talaga maganda na eterno ang mabagal na charging rate sa malaking battery capacity dahil matagal nyo po silang i-charge. Yun lang naman yung isang major setback na nangyari sa Oppo A6X. Pero iba naman na magagandang side dito, okay naman yung upgrade. Tulad na lang po sa camera. So sa camera, meron tayong konting revamp. 13 megapixel na po ang main camera niya compared doon sa Oppo A3X na 8 megapixel na po siya. So yun yung isang tatry rin natin sa ating full review dito sa Oppo A3X, Oppo A6X mga ka-J-Vlog dahil 13 megapixel na siya. Doon lang sa Oppo A3X, so gusto ko yung camera nun dito pa kaya na mas nirevamp nila yung megapixel. Let's see kung mas maganda or mas sharper yung makukuhang photos itong smartphone na to. Isa pang nangyari magandang upgrade sa Oppo A6X is of course the refresh rate. So sa refresh rate nito is 120Hz screen refresh rate na po itong Oppo A6X. Upgrade siya doon sa Oppo A3X na 90Hz screen refresh rate. Hindi lang yon. Doon sa Oppo A3X, gustuhan ko na yung needs of brightness niya, napakataas. Ito po mas tinaasan pa nila lalo. 1,100 needs of brightness. Tingnan nyo naman, di ba? For an entry level or budget smartphone to have merong mataas na needs of brightness, napakalaking advantage po yan mga idol. Especially sa mga motor taxi riders natin or delivery riders natin na parating na sa outdoor, maganda pong isuggest din itong Oppo A6X para sa inyo dahil ang taas po ng needs of brightness nito. So, again mga J-Vlog, for the price na 4,000 to 5,000 pesos sa online, definitely sulit din naman itong smartphone na to and a must-have din siya ngayong 2025 going 2026. Pero syempre, yung mga iba magtatanong, Lods, since ito po ay 64GB, 4,000 pesos, talaga bang maganda po siyang gamitin? Tulad ng sinabi ko po sa inyo kanina, pwede lang po siyang ma-recommend for 64GB sa mga mga light user lang or mga casual users lang, tulad na lang ng mga nagso-social media lang, at photos and videos, calls and texts, nanonood ng movies, mga konting games like kunyari pag sa mga natin to, sa magulang natin or sa senior citizen natin, usually mga nilalaro lang naman nila is Candy Crush, mga Angry Games,
Angry Birds, Solitaire, yung mga ganyan, 'di ba? Yung mga old school na laro, definitely kayang-kaya naman yan ng Oppo A6X. And for sure naman daw, ML, malalagay nyo rin naman sa 64GB of internal storage nito. Again, the processor is great. Yung RAM, okay din. Minimum na at least for its price. Pero talagang si storage, sana in-upgrade ng konti ng Oppo when it comes sa pinakamaliit na variant. So again, sapat 128GB na yan going 2026. 64GB is a big no-no na yan going 2026, especially sa mga heavy users natin, okay? So kung heavy user kayo, I suggest go for the 120GB ng Oppo A6X. Mas better po siya mga ka-J-Vlog. So very affordable na smartphone ngayon ni Oppo, at syempre naka Android 15 na to, at maganda rin ang protection nito, IP64, water and dust resistant. So for me, yes, sulit din naman siya pag nakuha nyo ng mura dito sa online, pero for its SRP, definitely hindi po siya sulit. Kaya ano pang hinihintay nyo? Kung gusto nyo itong makuha talaga ng napakasulit, dito lang kayo bibili sa ating View Products.